Hello mga kasari! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, bago ako mag-start mag-vlog, nagbabasa ako guys ng mga comment ng mga kapwa ko kasari at ng mga nanonood sa akin. So sa bago kong upload mga kasari na nag-share ako doon, yung pinaka-latest upload ko ngayon, na kaka-upload ko lang kanina, yung sikreto kung bakit tinatangkilik pa rin ang aking tindahan. So may nag-comment doon guys na puro daw ako paninira sa ibang tindahan dito at basta kung ano-ano yung sinasabi niya yung ang pinupunto niya is bakit daw ako naninira ng ibang tindahan dito. So eto guys, yung explanation ko. Ayoko kasi nang nasasabihan ako na sinisiraan ko yung ibang sari-sari store dito. Gaya nga ng sabi ko sa vlog, healthy competition po kami dito. At lagi ko po yung nasi-share na wala akong kaaway dito at ako ay nagtitinda lamang. Tahimik nga ako dito hindi ako lumalabas na aking tindahan. Hindi ako naninira ng kapwa ko. Sari-sari store owner at yung mga paninda nila, bakit ko sisiraan. So, ang sinasabi ko lang sa vlog is yung sikreto ko nga kung bakit tinatangkilik yung aking tindahan. Hindi yata yun maintindihan ni sir. So, at ang sabi ko doon, mas mura ang aking paninda. Paulit-ulit daw ako So sabi niya paulit-ulit daw ako, lagi ko daw pinupunto na mas mura yung paninda ko. Totoo naman po yung mga sinasabi ko. Ang paninira po sa kapwa ko may tindahan ay ang paninira po na sinasabi ay yung maninira ka ng iba tapos kung ano-ano yung sasabihin mo na hindi naman totoo. Yung sinasabi ko lang sa vlog is mas mura yung paninda ko kaysa sa ibang tindahan. Kaya tinatao at tinatangkilik yung aking sari-sari store. So, I think wala namang masama dun Hindi naman paninira yun dahil totoo naman ang aking sinasabi. At hindi lang naman ako ang nagpapatunay doon, pati na rin yung mga ibang bumibili dito. Hindi ko naman masasabi yun kung walang nagsasabi din sa akin na mga bumibili sa akin. So, yun guys yung gusto ko lang linawin na hindi po ako naninira. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa vlog, may iba't iba tayong sitwasyon. At yung iba nangungupahan, kaya mataas yung pagpepresyo nila. Ako, hindi ako nangungupahan, kaya mas mababa yung presyohan ko. At lagi ko din sinasabi na hindi kami pare-parehas ng pagpapatong at hindi kami pare-parehas ng pinamimilihan. So, sana yung point ko ay maintindihan nyo. Wag po basta comment, wag po basta click. Think before you click. Yun po ang aking masasabi. Kasi bilang isang small YouTuber, dapat hindi tayo naninira ng kapwa natin. Yung sasabihin dapat natin sa vlog is yung pawang katotohanan lang. At yun yung sinasabi ko sa vlog ko na nalalaman natin yan bilang isang tindera, yung presyohan natin at presyohan ng iba. So wala namang problema dun kung mas mahal sa kanila, mas mura sa akin, edi mas okay kung mura sa akin, mas dadayuhin ako ng tao. Hindi naman ako guys nagbababa ng presyo ko para lang sa mga customer ko. Nagbababa ako ng presyo ko kasi yun yung tamang pagpepresyo sa mga paninda na hindi po tayo overpricing. Pero depende pa din po yan kung magkano po natin nabibili yung items. So yun po yung aking explanation doon. Hindi po ako naninira ng kapwa ko may tindahan kasi alam ko po sa sarili ko na pare-parehas lang po kami dito na gustong kumita ng pera. Kaya ayun po, wag po tayong basta-basta mag-comment nang hindi naman po natin alam or hindi nyo naman ako talaga kilala at all. Ako po ay nagbablog lamang, nagsashare ng about sari-sari store, tips, advice, pero yung sarili kong buhay, hindi nyo po ako kilala, kaya wag nyo akong i-judge ng kung ano-ano, na naninira ako ng kapwa ko may tindahan dahil hindi nyo ako totally kilala. Kilala nyo lang ako sa vlog, pero yun sa buhay ko, in real life ay hindi nyo ako kilala, kaya wag kayong ganyan. Kayo sa panghuhusga nyo, kahit di ko kayo kakilala, nakikilala ko na kayo. So, wag ganun. Napapaghalata ang ugali. So, ayun kasi guys, dapat iba yung i-content ko ngayon. Pero dahil medyo nanggigil tayo at medyo nainis tayo sa vlog na ito, ayun na.
Pero hindi ko naman papangalanan. Mababasa naman yan ng mga kasari natin sa comment section dahil nag-comment din ako doon. Syempre sumasagot ako kapag below the belt na or hindi tama yung kino-comment sa vlog natin. Kaka-upload ko lang eh. 'Di ba? Kaka-upload ko lang nung vlog. Wala pang kalahating araw pero may nagsabi na ng ganun. Sinishare ko lang naman yung sikreto ko sa sari-sari store at hindi naman to once lang na na-vlog ko. Pangalawang beses ko na to guys na vlog at nung una wala namang ganyan commenters. So I think wala lang siyang magawa sa buhay. Wala lang siyang ibang mapanood. Kasi ngayon guys napapansin ko sa ibang mga vloggers na may sari-sari store, hindi na masyadong consistent yung mga sikat na nagbablog about sari-sari store kasi may iba na silang pinagtutuunan na mas malaki yung kinikita, ibang platform. Sa Black App, yun yung pinagtutuunan nila ng pansin, madalang na silang mag-upload sa sa YouTube. Kaya ayun, mas natutuon ng pansin sa akin ng ibang manonood kasi nga ako ay araw-araw nag-upload dito sa channel. Ito lang naman guys yung yung talagang updated ako dito sa ating YT channel. Sa Facebook naman wala naman akong yung page naman natin sa ay hindi pa monetize, kaya dito ako talaga nagse-share ng mga tips and advice about sari-sari store business. So ayun, kasalanan ko ba na mas mura yung paninda ko kaysa sa iba? Hindi naman siguro kasi minsan technique ko din yon, and hindi ko naman sinasadya na mas murahan yung paninda ko. Yun lang yun sa tingin ko na tamang pagpepresyo sa paninda. Siguro nabanggit ko kasi doon sa vlog, yung latest kong vlog, na mas mura nga yung aking sigarilyo, ganyan. Siguro yung sigarilyo niya mahal niya binebenta kaya masyado siyang tinamaan. So ang sabi ko kasi doon, SRP yung aking bentahan ng sigarilyo kaya tinatao or mas maraming bumibili dito na customer. And nasabi ko din doon sa vlog na may bumili nga dito ng 4 at ang sabi ng customer mas mahal doon sa kabila, mas mura dito sa akin. So I think wala naman akong kasalanan doon kasi customer naman yung nagsabi sa akin at hindi naman ako nag-imbento na mas mahal sa kanila, mas mura sa akin. So kusa lang dumating sa akin yung information na yon. So shinare ko lang talaga sa vlog kasi nga yun yung secret ko talaga na nabunyag na. Kasi gusto ko nga i-share sa mga kapwa natin kasari na kung gusto mong tangkilikin ka, kung gusto mong magtagal yung store mo, murahan mo yung paninda mo sa tamang presyo, wag overpricing, and at the same time, yung pangalawa doon, dapat maging consistent ka din sa pamimili ng mga fast moving items, kung ano yung mabili sa sari-sari store mo, yun yung pagtuunan mo ng pansin. So yun lang naman I think yung mga sinabi ko doon sa vlog, walang anything na mali doon. Wala akong sinabing paninira doon kasi pawang katotohanan yung sinabi ko lang sa vlog. So, yun lamang po ang ating vlog for today. Kaya gamitin po natin yung mga social media platforms sa maayos na paraan. Hindi yung magko-comment tayo agad-agad. Kaya nga, sabi ng iba, think before you click. Kasi malaking epekto po yan sa mental health ng isang tao. Kung maninira po tayo, buti na lang ako, malakas-lakas yung loob ko. Hindi ko masyadong pinag-iisip yung mga ganyang commenters kasi alam ko naman sa sarili ko kung sino ako, kilala ko yung sarili ko. So, wala dapat ipangamba. So, yun lang naman guys ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. So, sana guys, may natutunan kayo dito sa shinare ko na wag dapat tayong mag-comment basta-basta kung hindi naman natin kilala yung tao ng lubos. Ayun lang guys.